Lumpiang gulay, lumpiang toge, kahit ano pa yan, basta ang sawsawan mo ay medyo maanghang ay napakasarap naman talaga. Natakam na naman nga ako kaya tara, samahan niyo ako at gagawa tayo ng lumpiang gulay. Kung ano nga lang na meron tayong sangkap dito sa bahay, ayun nga lang ang gagamitin natin. Yung toge nga lang ang binili ko dito o yung munggo sprout. Dahil nga may natitira pa naman tayong pambalot mula nung nakaraan, kaya naman naisipan ko na ito na lang ang gawin. Optional lang to mga katita dahil may nakita akong isang crab stick sa freezer kaya naman ilalagay na natin. Kung makikita nyo nga ay ito lang ang gulay natin. Sayote, carrots at yung toge. Sabi ko nga sa inyo, magluluto tayo na kung ano lang ang meron laman ng rep natin. Igigisa nga lang natin siya sa bawang sibuyas, tsaka naman natin isinama na at hinimay-himay ang ating crab stick. Nung unang luto ko nga nito ay pinatikim ko sa mga alaga ko at siyak naman talagang nagustuhan nga nila. Tinanong pa nga nila ako kung saan ko daw ito nabili pero syempre ang sabi ko ay niluto ko ito. Sabi nga ng panganay kong alaga ay gustong-gusto nga daw niya to at bumibili nga lang sila ng frozen. Kaya nga nung nalaman niyang nakakapagluto ako ay sabi niya sa akin ay gagawan ko daw siya nito palagi. Meron din kasi silang ibang version dito ng spring roll na may mga repolyo naman ng gulay. Ginadgad ko nga lang pala ng pinong-pino ang carrots dito dahil alam niyo naman ang mga alaga ko ay ayaw nito. Para naman hindi nila maramdaman na may carrots akong nilagay dito kaya naman ganun ang ginawa ko para nang sa gayon ay makakakain pa rin sila ng tamang gulay. Sa part nga na to ay tinimplahan ko lang siya ng seafood soy sauce. Depende kahit anong soy sauce ay pwede naman. At dahil nga yun ang meron dito sa bahay kaya naman yun ang ginamit natin. Saka naman natin siya titimplahan ng paminta, chicken powder at konting asin dahil nga naglagay na tayo dito ng soy sauce. Halu-haluin lang nating mabuti hanggang sa kumapit yung mga pampalasang nilagay natin. Huwag nga natin itong tutubigan dahil yung mga gulay na nilagay natin ay kusang magtutubig yan. At dahil nga madali rin na mamaluto ang mga gulay na to kaya naman konting halo lang at okay na. Luto na nga ang ating gulay kaya naman hahanguin na natin para naman sa gayon mabilis na siyang lalamig. Papalamagin mo nga natin siya bago natin siya ibalot para naman sa gayon yung ating pambalot ay hindi masira. Hindi nga kalakihan yung wrapper natin dito kaya naman yung ipapalaman natin ay alalay lang. Pagka kasi dinamihan natin ng lagay ay may tendency na bumuka ito. Nagtunaw lang ako dyan ng cornstarch sa tubig para nang sa gayon ayun ang gagamitin nating pandikit. Diba? Pandikit ka dyan. I mean para kumapit sa pagkakasara ating lumpia wrapper. At dahil nga magpipirito tayo ay nagpainit na tayo dito ng mantika. Tsaka naman natin ilalagay ang ating lumpia. Madali lang ang pagpirito na to. Tsaka naman kayang-kaya nyo to. Saka mo naman i-ready ang sausawa na naaayon sa gusto mo. Dahil nga luto naman na ang palaman dyan ay ang luluto lang natin dyan ay ang ating wrapper. Kailangan naman kasi ay medyo crispy naman talaga. Luto na nga ang ating first batch. At dahil nga okay na, ano pa nga ba? Patikim nga.